So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1106 full spoiler. So syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1106 at ang title nga nito Always Be On Your Side. Nagsimula nga ang chapter kung saan naiisip pa nga rin ni Dr. Vegapunk yung mga mangyayari kay Bonnie. Kung saan talagang meron ngang posibilidad na patayin nga ito ng mga pasipista dahil sa isa na nga itong pirata. Kinatakot nga raw yan ni Dr. Vegapunk at dahil dyan itinaya niya nga raw ang buhay niya at naglagay nga siya ng secret program sa mga pasipista, yung mga pasipistang nakabase kay Kuma o yung mga clone ni Kuma, at nilagay nga raw ni Dr. Vegapunk si Bonnie bilang highest authority sa mga ito at mas mataas pa nga siya kesa sa mga Gorosei. At sabi pa nga dyan ni Dr. Vegapunk kahit pa nga raw maging kalaban ni Bonnie ang buong mundo, hindi nga raw ito tatraidorin ng tatay niya. At sinabihan nga raw ni Dr. Vegapunk si Atlas na sabihin kay Bonnie na siya nga raw ang may highest authority sa mga pasipista. At dahil yan sumigaw nga si Bonnie na daddy tumigil nga ito at tulungan nga raw sila na makatakas mula dyan. Kaya dahil nga sa boses na yun ni Bonnie ang mga Marines na nga ang binanata ng mga pasipista. So napakatindi naman ang ginawang ito ni Dr. Vegapunk dahil sa kung maaalala natin talagang babanata na nga ng napakaraming mga pasipista yang sila Kuma at Bonnie. So malinaw nga na tanging yung mga pasipista at mga Mark III pasipista ang kayang kontrolin ni Bonnie. Dahil sa yun nga lang yung sinabi base rito sa chapter. Tama nga na talagang hindi tatraidorin ng tatay niya yung si Bonnie. Dahil kahit na nga ang mga clone nito talagang hindi nga siya sasaktan. Bali lang ulit na ngang naisahan ni Dr. Vegapunk si Saturn kahit na nga isang scientist din ito. Una syempre yung self-destruction mode ni Kuma kung saan talagang hindi naman ito sasabog. At pangalawa dito naman kung saan meron pa palang mas mataas kesa sa mga Gorosei. Napakalaking bagay nga nito dahil ibig sabihin talagang hindi na nga mababago yung command dahil si Bonnie nga yung highest authority. At imagine nga yung dami ng mga pasipista at magiging crew nga itong lahat ni Bonnie after ng Egghead Island incident. So mas matindi kung sakaling pati nga sa mga Seraphim naisahan din ni Dr. Vegapunk si Saturn. Pero masyado naman siyang inutil kung mangyayari ngayon dahil sa talagang sobrang napakalalakas nga ng mga Seraphim at siguradong talagang napakalaking kawalan nga ito para sa kanila. Anyway, na-realize nga agad ni Saturn ang mga ginawa ni Dr. Vegapunk kaya tinusok niya nga agad ito sa hita at nag-utos nga rin daw siya kay Kizaru na patayin nga raw agad ang mga ito. So ayun, napansin ko nga lang dito kay Saturn na siya nga yung karakter na talagang gustong-gusto ngang nahihirapan yung kalaban niya. Kung tutuusin, alam nating lahat na talagang kayang-kaya niyang patayin si Dr. Vegapunk kung gugustuhin niya. Base na rin sa lahat ng mga ginawa nga nito. Pero mas pinipili niya nga na pahirapan at buhayin pa nga rin si Dr. Vegapunk. Parang similar nga syempre sa ginawa niya kay Kuma dahil kung tutuusin pwede niya nga talagang patayin na si Genie. Pero ang ginawa niya nga pinauwi niya pa ito at talagang dahil nga doon nagsuffer nga ng husto si Kuma. At sa tingin ko nga ito yung isa sa mga kahinaan ni Saturn dahil tulad nga ng nangyayari ngayon kung siniguro niyang patay na si Kuma hindi na sana nagkaganto pa yung sitwasyon. At siguradong ganun nga rin syempre ang mangyayari dito kay Dr. Vegapunk dahil sa hindi pa nga rin niya pinapatay ito at mukhang papahirapan pa nga niya. Moving on, dahil sa utos ni Saturn agad ngang umaksyon si Kizaru. Sinubukan nga itong pigilan ni Sanji at Franky pero talagang tumagos nga lang daw kay Franky yung laser beam ni Kizaru habang sinalag naman daw ito ni Sanji pero tumagos pa nga rin daw sa kanya yung laser beam. So hindi nga nakalagay dito sa spoiler kung gaano katindi yung naging tama ni Franky at Sanji at base nga dyan masasabi natin na talagang mas malakas pa nga rin si Kizaru kesa kay Sanji. Kaya dahil nga dyan ang tinarget naman ng Admiral walang iba kundi si Bonnie. Talagang papatay na nga raw nito yung bata pero mula nga dyan bigla na nga lang daw sumulpot si Luffy gamit ang Gear 5 at pinigilan nga si Kizaru. At isang napakatinding suntok nga raw ang binitawan ni Luffy kung saan talagang lipad nga raw ng napakalayo yang si Kizaru. So isang normal na suntok nga lang daw na merong hake yung ginamit ni Luffy at hindi isang bagong atake. At ginawa nga rin daw ni Luffy goma yung lupa at nasagip niya nga ang lahat mula sa pagkahulog. Si Saturn nga raw talagang tumitig habang talagang tahimik nga lang daw si Luffy. Ipinakita nga rin daw si Kizaru na nakaupo sa lupa at hinahawakan nga raw nito yung ulo niya matapos nga raw itong masuntok ni Luffy. So tingin ko nga deep down nagpapasalamat nga itong si Kizaru kay Luffy dahil sa hindi nga natuloy yung pagpatay niya kay Bonnie. Na alam nga natin na talagang labag nga sa
kalooban niya pero talagang gagawin niya pa nga rin. So matapos nga raw yun, nagpunta agad si Bonnie kay Dr. Vegapunk at nireveal nga raw ng matanda na si Luffy nga raw si Nika. At sa isang napakatinding double page nga raw, talagang umiiyak si Bonnie habang nakatingin sa kalangitan, habang si Luffy nga raw ginagawa yung pose niya bilang Sun God Nika. So grabe nga ito at siguradong punong-puno nga ng emosyon para kay Bonnie. Dahil sa alam naman natin na talagang naniniwala nga silang mag-ama at talagang gusto nga nilang makita ang Sun God Nika. At eto na nga, finally nagpakita na nga at siya pa nga mismong sumagip sa kanila. Basically, talagang parang isang milagro nga ito para kay Bonnie at Kuma. Dahil sa alam naman natin na talagang parang isang alamat nga lang ang patungkol sa Sun God Nika. Pero hindi nga talaga sila nawala ng pag-asa, nagpatuloy nga silang naniwala. At finally, talagang natupad nga yung pinaka-aasam-asam nila. So sinabi pa nga ni Dr. Vegapunk na mukhang hindi nga raw agad na-realize ni Bonnie. Pero kahit nga raw siya, talagang hindi makapaniwala na nakikita niya nga raw ito. Talagang nakuha nga raw ni Straw Hat Luffy ang atensyon ni Kuma at it turns out na ito nga talaga ang Sun God Nika. Hindi nga makapaniwala si Bonnie at dagdag nga ng matanda, talagang tama si Kuma. Isang araw itong Buster Call pero ano ba raw ang magagawa nito? Meron nga raw mga tao sa mundong ito ang talagang naghintay ng siglo para lamang sa Sun God Nika. At mula nga dyan, pinakita nga raw muli ang ancient robot kung saan gumalaw nga muli ito ng konti dahil sa heartbeat ni Luffy. So grabe talaga ang mga nangyayari dito sa Egghead Island at tingin ko nga talagang dihado na nga ang world government. Siguradong talagang gagalaw nga ang ancient robot dahil sa drum of liberation ni Luffy. At obviously siguradong magiging kakampi nga nila ito. At speaking of kakampi, cut nga rito sa northeast coast ng Egghead Island. Nag-report nga ang Marines kung saan talagang meron nga raw isang napakalaking barko ang parating sa isla. At sabi pa nga ng Marines, sila nga raw yan. At akala niya nga raw, nag-disband na ang mga ito 100 years ago. Tanong naman sa napakalaking barko, titigil ba raw sila? Pero sagot nga, hindi raw at daanan nga raw nila yung mga yan. At sa isang napakagandang double page, pinakita nga ang Giant Warrior Pirates kung saan talagang winasak nga raw nila lahat ng mga barko dyan sa east coast ng isla. Nataranta na nga ang mga Marines at talagang napatanong nga sila kung bakit ba nandyan ang mga piratang yan. At ang dalawang giant nga na naglilid sa ataking ito ng Giant Warrior Pirates, walang iba kundi si Dory at Brogy. Sabi ni Brogy, tignan nga raw ni Dory. Nagtatanong nga raw ang mga ito kung bakit ba raw sila nandyan. Sabi naman ni Dory, napakatangang tanong nga raw yon dahil sa wala nga raw coincidence sa mundong to. At kasabay nga niyan, inanonsa ng Marines ang pagdating ng Giant Warrior Pirates yan sa isla. At dagdag nga ni Brogy, nandyan nga raw sila para kay Straw Hat. At sabi naman ni Dory, ang Sun God. So grabe mga tol, at talagang napaka-epic nga ng pasok dito ni Brogy at Dory. Hindi nga sinabi pero siguradong sila nga rin yung dumurog sa barko ng mga Marines sa last chapter. Dala nga nilang legendary pirate crew, ang Giant Warrior Pirates. At talagang dumating nga raw sila para tulungan si Straw Hat Luffy. Napakalalakas nga nila dahil sa wasak nga agad yung northeast coast ng mga Marines. At siguradong talagang hindi na nga mahihirapan ng mga bida natin sa nangyayaring Buster Call dahil sa pagdating nila. So hindi nga sinabi kung kasama ba ng mga ito ang Red Hair Pirates, pero napakalaki nga ng chance nun dahil sa nakita naman natin sa Elbap na kasama nga nila ang mga ito. Kilala na nga rin nila si Luffy bilang Sun God Nika at maaaring ang nagsabi nga talaga sa kanila ng patungkol dun walang iba kundi si Shanks. So talagang napakatindi nga ng chapter na to at abangan nyo na nga lang yung full chapter review natin. I-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo. Mag-iwan nga kayo ng like kung nagustuhan nyo ang video natin. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!